Hello mga Kerbos! Another day, another cake! Kamusta na kayo? For today's video, gagawa tayo ng mermaid theme cake. Order pala ito ng dati kong ka-workmate para sa birthday celebration ng kanyang only baby girl na si Zoe. Ang flavor ng cake na ito is Choco Moist with chocolate filling and meron din itong kasamang 1 dozen na cupcakes na Choco Moist din ang flavor. July pa lang yata is nakabook na itong order na ito dahil nag-post ako ng gender reveal cake na mermaid theme din and then nakita yon ng aking co-workmate and yun din pala ang theme ng 7th birthday ng kanyang baby girl. Kaya naisipan niya akong i-message and then nag-send siya sa akin ng sample design or inspiration na gusto niyang ma-achieve para sa cake ng kanyang baby. Na-excite nga ako sa design na sinend niya sa akin, although hindi ko nga first time na gumawa ng mermaid theme cake. Napakaganda kasi talaga ng inspiration na sinend niya sa akin. And then nagpalagay din siya ng mga fondant details doon sa cupcakes. Aside from that, napakaganda rin kasi ng color ng cake na ito, kaya tuwang-tuwa talaga ako. Ang size pala ng cake na ito is 6x4 and then yung size ng cake drum natin is 12 inches. Kaya 12 inches ang nilagay kong cake drum is kasi marami siyang details na dapat ilagay sa may bandang side and baba ng cake natin. So every time na magbibili or pipili tayo ng mga cake board or cake drum natin, make it a habit na i-consider palagi yung design ng cake kasi may chance na baka mapaliit yung mailagay nating cake board. Tapos marami pala dapat details na ilalagay. Ang tendency is either hindi siya magkakasya or mangangasira ang design natin kapag tinravel na. Tatlo pala ang colors ng cake natin, bali light pink or pastel pink, pastel purple, and then ang teal. Tuwang-tuwa talaga ako dito sa teal color na ito kasi napakaganda niya talaga at napakalamig niyang tingnan sa mga mata. Meron pala akong ginawang video tutorial kung paano ma-achieve ang mga colors ng ito nang hindi nasasayang ang icing natin. Abangan ninyo dahil ipopost ko ang video tutorial na yon soon. Normally pala, para sa mga 1-tier cakes, cake board lang talaga yung ginagamit ko. Pero nag-a-upgrade ako sa cake drum kapag number 1, alam kong ita-travel ng medyo malayo yung cake natin. And then number 2 is kapag sobrang madaming details ang nilalagay, lalo na sa may bandang taas ng cake. Para kahit nahawakan nila and i-travel yung cake natin is hindi siya babagsak. At ito na ang exciting part na detail ng pinaka-base cake natin. Bali gumamit lang ako ng palette knife na pabilog sa dulo and then in-scrape ko lang paikot sa ating cake ng paslant para ma-achieve natin ang ganitong effect na parang pa-wave. And of course, as usual, yung color ng cupcakes natin, palaging match yan sa color ng cake natin. Since ombre ang ating cake, ombre din ang ating cupcakes. So, bali sinobrahan ko lang yung mga colors doon sa icing na ginawa natin para meron tayong mailagay sa side ng ating piping bag. Pinaghalo-halo ko lang yung tatlong colors, pero hindi super dapat i-mix para mag-ombre siya. And then dun sa gitna is color white para ma-achieve natin itong ganitong color. Going back dito sa cake natin, bale, 3 tails pala ang nakalagay dapat dito. And then, i-observe ninyo ang color pink na tail natin. Dahil, naku, naman talaga na-stress ako sa mermaid tail na to na ginawa ko. Ang nangyari kasi is yung fondant or ready-made fondant na binili ko is hindi yung normal na brand na binibili ko. Kasi nung time na ito is Sunday kasi ako namili. And then, nung mga time na ito, hindi pa nagbubukas ng Sunday yung baking store na pinagbibilhan ko. Kaya ang nangyari, wala yung available na ready-made fondant na binibili ko. So, syempre, wala akong choice kung hindi bumili ng ibang brand. And then, nung inupisahan ko nang gawin tong mga details na to, napansin ko na yung fondant na nabili ko is sobrang tigas talaga, as in grabe. Na kung makikita nyo sa tutorial ko, kasi nag-video ako kung paano ko ginawa tong mga details na to, makikita nyo kung gaano katigas yung fondant na yun. Na-stress talaga ako. Dahil matigas siya, hindi na ako masyadong naglagay ng Tylose.
Pero kapag pala finor mo na siya, kasi nga syempre walang tylose, malambot siya kahit na overnight na siyang nakaset. Kaya wala akong choice kundi ulitin yung mga malalambot na part. Kung makikita nyo, napakadaming details ng cake na ito. Kaya one day, ahead of time, ginawa ko na talaga sila. Tapos, kung kailan nagmamadali ako, dun ko pa siya kailangan ulitin, di ba? Hindi ka ba talaga mas-stress, lalo na't may iba pa akong cake orders na dapat din tapusin nung time na ito. Ayan, kung makikita ninyo, medyo nag-side na yung color pink na tails. Nung mga time na yan, hindi ko pa siya masyadong napapansin kasi nga, syempre, busy ako na nagde-design ng ibang details. O, ayan na. Ito na. Diyos ko, grabe. Mas pagod pa sa akin itong fondant na ito. Nagsaside na siya. Pakonti-konti. At ayun na nga, bumigay na ang lola ninyo. Oh, no! Na-stress na ako dyan ng mga time na yan, kaya hindi ko na videohan yung part na inulit ko siya. Inulit ko talaga siya ng buo, bali, kinrample ko yung mermaid tail na yan, tapos binuo ko ulit, pinahiran ko ng bagong gold. This time, dinagdagan ko na ng tylose, and then naglagay din ako ng mga floral wear sa loob, kasi nga wala akong tiwala dito sa fondant na to. First time ko kasi talaga siyang ginamit. Pero dito sa mga tails ng cupcakes, okay naman sila. Kasi nung mga time na to is na-realize ko na kahit na sobrang tigas nung fondant, kailangan pa rin talaga ng tylose. Ewan ko ba? Syempre hindi ko na lang i-reveal kung ano yung brand nun, 'di ba? Baka mamaya mabash pa tayo ng mga gumagamit at loyal sa brand na yun. Anyway, at least nairaos naman natin. At ito na ang final result. O diba, ang shala ng cake natin, napakasarap tingnan sa mga mata. And that's it for today. See you on our next video. Bye!